Dati may nabasa ako sa comment ko noon sa isa ko nag-viral na video. Dinilit ko lang, no? Ang sabi doon, ay, ganyan pala ang buhay sa Canada. Talagang magtatrabaho ka na magtatrabaho para ka mabuhay. So, isang kahig, isang tuka. Parang ganon. One scratch, one pick. So, binura ko. Parang sa akin, parang negative naman yun. Pero kanina, habang kumakain ako, nag-iisip-isip ako, parang tama naman talaga, no? Dito, kailangan mo talagang kumayod. Kasi pag hindi ka kumayod dito, wala kang pambiling pagkain, wala kang pambayad sa bills, wala kang pambayad sa telepono, wala kang pambayad sa internet, wala kang pambayad sa insurance. Hindi naman pwedeng wala kang insurance dito. Lahat ng tao dito may insurance, halos lahat. Kasi pag may nangyari sa'yo masama at wala kang insurance, patay. Bankrupt ang iiwanan mo. Maghihirap kayo ng todo. So kung wala kang trabaho, wala ka rin kakainin. Alam niyo kung bakit? Kasi dito wala ka namang bakura na pipitasan ng kamote, ng talbos ng kamote, malunggay, saging, and so on kung sa Pilipinas na pwede kang makipitas-pitas ng libre. Dito, ultimo dahon ng saging, bibili ka sa grocery, ang halaga is $2 kung gagawa ka ng suman. Diba? Kahit pandan leaves, kahit na ano pa ba, kamote, babayaran mo yan. Hindi ka mukha sa atin na pwede kang pumitas-pitas sa mga baku-bakuran. So parang naisip ko na tama nga naman. Kasi dito pag hindi ka nagtrabaho ng isang araw, wala kang kita, hindi ka pumasok, masama pakiramdam mo, wala kang kita. Diba? Ganun katindi ang ano rito. So one scratch, one pick. Parang naniniwala naman ako doon. Kaya dito, para mabuhay ka ng maayos sa Canada, usually, double job talaga. Especially sa mga paparating pa lang, sinasabi ko na yung mga living expenses dito, inflation is sobrang taas. Yung one full-time job na above minimum lang ng konti yung sahod mo is not enough. Kasi sa mahal ng renta, lahat nagmahal. So, usually yung mga tao dito may full-time job tsaka may part-time job. So, yung part-time job na yun yung pang savings. Kung may project ka na iniisip, dun ka kukuha sa part-time job mo. Yan. So, parang totoo nga, isang kahig, isang tuka. Pero hindi ka naman dukha. Pero yun ang reality. Kasi may kanta sa Pilipinas, isang kahig, isang tuka. Ganon dito. Kailangan kumahig ka. Kailangan kumayod ka. Kaya kung pupunta ka rito na hindi ka masipag, hindi ka madiskarte, kung tamad ka dito, I think, and I'm pretty sure, Canada is not for you. Kasi kailangan dito talaga madiskarte ka. At alam natin yung needs versus wants natin. Paulit-ulit kong sinasabi yan kasi dapat malaman natin yung needs natin at hindi yung wants. Kasi pag inuna mo lahat ng wants mo dito, mababaon ka talaga, magkakautang-utang ka, kailangan maging matalino ka rito. Ako, di baling tawagin na ang kuripot. Basta alam ko na may nasasave ako. Hindi ko inuuna yung mga bagay na hindi kailangan. Needs versus wants. So ikaw na nanonood ngayon, totoo ba na ang mga nandito, kung hindi ka kahig, hindi tutuka? Kasi parang negative yung one scratch, one pick, or isang kahig, isang tuka. Ano yung thought mo dito? Ano yung thinking mo sa naging comment na yun dati sa akin? Isang kahig, isang tuka daw pala pag napunta ka sa Canada. Sa akin, parang totoo, di ba? Kung hindi ka kakahig dito, hindi ka tutuka. Kailangan dito, maging matalino ka sa bansang Canada. Because this is the one of the most expensive cities sa North America. Kaya kailangan work smart, not hard. Always take care of your health. Kasi pag dito nagkasakit ka, everything will change. Your lifestyle, hintay mo sa pamilya mo, siyempre, everything will change. Your lifestyle, hintay mo sa pamilya mo, siyempre,
hindi ka na rin makakaipon ng maayos because everything will change. Have a great day and mabuhay. And please continue to like, comment, share, and subscribe sa ating channel, Sir Alfred TV, at sa ating Facebook page, Teacher's Notebook. Shout out sa ating mga followers, subscriber sa Pilipinas, Iloilo, Gapan, Antipolo, sa Singapore, at sa UK ng mga bago nating kaibigan. Mabuhay.